evening po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon. At ito po ay matatagpuan natin sa Ephesians 3 verse 20. Ito po ay aking nakuha sa devotion for September 14 na sinend ni Pastor Rick Warren. So, ang pinamagatan po natin na ipinamagatan po ito na a bold faith takes risk. Sabi po dito sa Ephesians 3 verse 20, Glory to God, who by His mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of. Infinitely beyond our highest prayers, desire, thoughts, or hopes. So for that, we can be sure that God whom we are serving is a big God. Yung tipong beyond what we can ever expect na kaya niyang gawin, mas malaki pa doon yung totoong kaya niyang gawin. So, let's pray. Father, we thank you so much for this evening, Lord, na ipinagkaloob mo po sa amin to meditate on your word. Thank you that you will bless your word, and thank you for each and every one na nawa ay magkaroon kami, Panginoon, ng learnings on this, and not just learning, Lord, kundi yung apply po namin to in our everyday life. We thank you so much and we give you glory, praise, and honor in Jesus' name. Amen. So ano bang ibig sabihin ng bold faith? Ang ibig sabihin ng bold faith is a strong faith, or it simply means taking the risk. Alam niyo po, sa isang negosyante, isa ito sa mga itinuturo na you have to learn to take the risk. At sa buhay din naman natin, we have to learn to take the risk kasi yun naman ang life eh. Ang maganda lang dito bilang mga Kristiyano, yung taking that risk is not sa atin lang, kundi meron tayong kasama sa pag-take ng risk na to. At meron tayong napagkakatiwala ang Diyos. Sabi nga sa Hebrew 11:6, for without faith, it is impossible to please God. So, our goal is to please God, and we cannot do it without having faith. One example ng taking the risk yung binigay sa ating story ni Jesus na matatagpuan natin dun sa Matthew 25. It's a story of a man who went away, o yung umalis siya, and then binigyan niya yung mga servants niya ng talents. Yung talents, di ba, it means yung a large amount of money. Binigyan niya ng, kasi di ba, ang currency, it's a currency. Binigyan niya ng pera o yung mga servants niya. Yung isa, binigyan niya ng 5 talents. Yung pangalawa, binigyan niya ng 2 talents. And the other is the 1 talent only. Then, nung pagbalik niya, yung binigyan niya ng 5 talents, nag-double to. Tapos, sabi niya ganon, well done, my good and faithful servant. Then, sa pangalawa, nag-double din ito, nagdalawa din. Tapos sinabihan niya rin yun na, well done, my good and faithful servant. Pero dun sa binigyan niya ng isang talent, sabi niya, Lord, kasi alam ko naman na hindi ka nag-aanay ng sarili mong tanim, o mahigpit ka, parang ganyan, sabi nung servant. Kaya binaon ko na lang sa lupa. Kaya eto na siya. Diba? Walang labis, walang kulang. Ibinalik niya lang ng ganon. Meron sabi ng Lord doon, You wicked lazy servant, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest.
So, nakita natin doon na yung Lord ay nag-expect ng something in return or ng interest. Sana idiniposito mo na lang, sabi niya gano'n. Ang gustong ipahatid sa atin na lesson dito ni Jesus is we have to take the risk in our faith. So, He wants to make the most out of what He has given to us. Na pagkatiwalaan niya tayo ng mga bagay na yon, kailangan nating pagyamanin ito. Pero kung tayo ay masyadong takot na mag-take ng risk, it's not, we're not acting on faith. Diba? We're not acting on faith doon sa mga binigay na resources sa atin ng Panginoon. And that includes our abilities, our relationship, finances, and our career. So, di ba, when we have given the trust of our employer, pagyamanin mo yon. Kasi inaano ka niya doon, tinitest ka rin niya doon. Binigyan ka ng finances ng Panginoon, make the most out of it. And sa mga relationship, binigyan ka ng anak, mahalin mo yun, di ba? Binigyan ka ng asawa, mahalin mo yun. And yung responsibility mo bilang asawa, bilang ina or ama nung yung tahanan, maging faithful ka doon. So, natatandaan ko nga yung tayo pa lang ay bibili ng lote. Parang it's a big step of faith, di po ba? Pero, we do it. Hindi naman natin to magagawa on our own. But, because of what God has done on our lives, nagawa natin ito. And we take the risk, di ba? Maraming yung naging nagkaroon ng agam-agam. Alam niyo po nga, I remember that time na tayo ay nag-iipon or nagbabalak pa lang ng bumili o nakabili na tayo pero kailangan na nating bayaran siya. Tapos nagpe-pledge na tayo. Naalala ko, nagkasakit si pastor, di ba? Nagkasakit si pastor noon. At yun yung time na nag-start akong makapag-preach na ng Sunday. Kasi parang naaawa kami na kay pastor dahil sobra na yung stress niya. So, may nagkaroon din ng opportunity yun na pinagkatiwalaan din ako ni pastor doon. Pero yung na-stress siya, si pastor. So, nung nagkasakit na nun si pastor, parang naisip lang naman namin na baka nai-stress na din siya doon sa malaking project yun, di ba? Malaking project tong natin, yung church building natin. Baka i-stress na rin siya. So, kami bilang mga leaders, nag-initiate kami na makipag-meeting na kay pastor at i-open na i-lessen din yung burden niya. So, yun yung time na preach din ako on Sunday. And I thank God for that, for taking the risk of our pastor to trust me doon sa pangyayaring yun. Questions natin. So, dun sa mga questions natin sa buhay na parang we are questioning what God can do in our lives. It is beyond dun sa naiisip natin na kaya niyang gawin. Para it's like we think that God is good. He is greater than what we think of. Kung naiisip mo na kaya kang i-bless ng Panginoon, it is much greater pa doon sa naiisip mo. Kaya nga dito sa binasa nating talata sa Ephesians 3:20, sabi diba dito, glory be to the God who by His mighty power at work within us.
is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of. Diba? Kung iniisip mo that God is great, He is greater than what you can think of Him. Ang sarap isipin na ang ating Diyos ay greater pa dun sa mas naiisip mo. You think God is great today, He is greater than that. At nakaka-overwhelmed na iniisip natin na ano lang yan. Alam mo yun, yung tipong lubog ka sa utang ngayon. Pero alam mo na God is using that for His glory. May sakit ka ngayon. God is using that for you to trust Him more. He is lifting up yung mga faith natin. As I'm always saying, I'm not just saying it to you, but also to myself, na hello Ina, mag-isip ka na ang Diyos ay dakila, mas dakila pa sa iniisip mo, nakadakilaan niya ngayon. So, kung nag-iisip ka to bring glory and honor to the Lord, go ahead, take a big risk and have a bold faith. God can take care of your biggest dream and top it. Kung meron kang Diyos sa buhay mo, alam mo na kaya kang pagpapagtagumpayin ng Panginoon dun sa sitwasyon mo. So, maraming salamat po at nawa ay meron po tayong na kuhang lessons dito sa ating pinag-aralan. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat sa kadakilaan mo po sa buhay namin. And you are greater God that can do what we can ever think or imagine. We thank you so much, Lord. We bring all the glory, praise to you, God. In Jesus' name. Amen. Amen.